Ayan, hello po. Magandang araw po sa inyong lahat po. At eto nga po, may napanood tayo na tungkol kay Kibuloy. So nakakalungkot lang na bakit ginagawa nila ito ng grupo nila na ika nga nila ay isinusumpa nila ang ating Pangulo. Kasama na ang ating First Lady, kasama dito si Rizal Ontiveros, si Martin Romualdez, at si DILG. Grabe ba talaga yung galit nila? At kailangan nilang magkaganon. Alam nyo, ang sama eh. At alam naman natin na yung mga ganun, talagang grabe na yung galit nito sa isang tao. Pero since hindi nga sila magandang ehemplo para sa ating mga Pilipino, kaya nga yung samahan nila ay ah, parang kulto talaga, no? Na gumawa sila ng mga kasamaan. At nakita naman natin lahat, tayong madlang Pilipino, nasaksihan natin ang mga hearing sa Senado sa ginawa nila sa mga tao na halos pinalila nila, halos nagmalimos sa iba't ibang lugar, iba't ibang bahagi ng mundo para lang sila ay magkapera. Alam naman natin na ang malalapit sa kanya ay talagang nakinabang dito. Okay? Pero yung maliliit na mga tao na nagdusa, na talagang minolestya pa, mga minor de edad. Ang tanong, yung sumpa ba nila na yun ay tatalab? No? So, inaano natin to, kinukundila natin to, at pinapanalangin natin. Lahat po tayo manalangin na huwag tumalab itong mga sumpa na to. So, sa social media pa talaga. Pero, alam niyo, meron naman talagang masama eh. Merong evil spirits. Ika nga sa Bible, kahit noon pa, ay meron talagang masasamang espiritu na pwede talagang mangyari ito. Naniniwala rin ako na meron talagang masasamang espiritu na pwede talaga itong mangyari. If talagang ano na sila, yung desperado na talaga sila, merong posibilidad na lalapit na talaga sila sa masama, sa evil. May mga ganun eh. At talaga namang pwede itong mangyari. Halimbawa na lang, yung mga kulam-kulam. Kaya, yung mga ginanon, ipagdasal din natin na huwag tumalab. Alright? If magkaganon man, halimbawa na lang sa pamamaraan ng pagkulam, kasi totoo yan guys eh. Merong ibang tao na hindi naniniwala sa kulam. Pero totoo yan guys. Narinig ko yan na ayon sa Bible, talagang merong mga ganun na masasamang spirits na gumagawa ng ganun, na ginagamit ng kadiliman para saktan ang isang tao, bigyan ng sakit, kung malas-malasin pa ay talagang mamamatay ito. Meron akong inaanak noon na talagang 24 hours lang guys, binarang at talagang patay siya. Napakabata pa niya. So, pinapahiwatig lang talaga sa atin ni Kibuloy na talagang masama. Masama siyang tao. Yung magsumpa ka sa isang tao na gano'n, masamang hangarin sa isang tao. Di ba? So, bakit naman gano'n? Bakit naman ninyo ginaganon? Sumusunod lang sa batas. At maraming umiiyak na nanghihiling ng hustisya. So, paano na lang yung mga yun na kailangan nila ng hustisya? Diba? Dapat naman, isipin na nila yun. At yung mga nakapaligid kay Kibuloy, since nabubulagan kayo ngayon sa kulto na yan, tingin nyo na siya talaga yung Son of God. Guys, ang Son of God ay si Jesus Christ lang. At wala nang iba. Wala nang iba pang anak ang ating Diyos, kundi si Jesus Christ lang. No? Itanim niyo yan sa inyong utak, itanim niyo yan sa inyong isip na si Jesus Christ lang ang Son of God. Alright? Na hindi niya hawak yung mga kaluluwa. Ika nga niya ay hawak niya yung kaluluwa. No? So, yan ang malungkot ako sa balitang yan. Na yun nga, isinusumpa niya ang ating Pangulo
First Lady, at kung sino-sino pa na magkakasakit daw na walang lunas. Grabe, di ba? Yung mga ganun, hindi nyo pwedeng gawin yun sa kapwa nyo eh. Bakit sila ba yung nagpapatupad ng batas? Di ba? At sinusunod lang nila ang batas. Dinidinig lang nila ang kahilingan ng mga biktima. Bakit Bakit gaganon ninyo ang Pangulo natin? No? Matagal na yung kaso nyo. Since hindi noon bibigyan ng hustisya ng mga nakaraang administration, swerte kayo. So ngayon kayo sisingilin. Sinisingil na po kayo. So, ang tanging paraan lang po dyan, humingi kayo ng tawad at magmakaawa kayo. Ganun lang, hindi yung mag-ano pa kayo ng masama para sa kapwa niyo. Eh, kayo naman yung gumawa ng masama. Diba? Bakit idadamay niyo ang First Lady, ang Pangulo, Teresa Ontiveros? Eh, mga mambabatas lang yan na pinapatupad lang ang batas na napakatagal nyo ng kaso. Diba? Grabe! Hindi ko malubos maisip na may ganitong mga tao talaga. Sa bagay, napapanood ko tong mga kultong tong sa Netflix, sa mga ganun, sa mga pelikula, sa mga teleserye, napapanood ko tong mga kulto na kung anong ginagawa nga nila. Ang kesyo inaalay nila yung mga birhen na babae na walang kamuang-muang para sa magiging Mother of Almighty, mga ganun. Para lang abuso sila. Yun ang mga kultong kapapanood ko. Di ba napakasakit, napakasama. Yung iba nga, may mga kasalanan. Ayon sa napapanood kong kulto, may mga kasalanan. Halos pinapatay nila sa bugbog, binubugbog. Kasi may kasalanan daw ito. Di ba? Grabe. So, ayan guys. So, ipagdasal natin ng ating Pangulo na huwag naman sanang tumalab ang kanilang mga ganyang sumpa-sumpa, no? At kung sumpa man yan, hindi talaga yung tatalab. Otherwise, may gagawin silang hindi kaaya-aya. May gagawin silang kasamaan. Pwede talaga. Pero dapat huwag nilang gawin yun dahil marami tayong pwedeng magprotekta sa mga ganyan. Marami tayong manggagamot na pwedeng magprotekta sa mga ganyan. Alam niyo na yung tinutukoy ko, yung yung pwedeng gawin sa isang tao. Yung kulang. So, wag naman sana. So, yun lang guys, ang aking saloobin ngayon tungkol sa ating Pangulo. Yan, so good evening at have a safe night and God bless you all.